Ng tanghali Pilipinas. Puyat po tayo ngayon dahil alas 2:30 na tayo nakabalik sa Maynila galing sa Davao kung saan ginawa yung pinakahuling talk to the people ng ating presidente. I'm sure puyat din po yung mga kasama natin sa Malacanang Press Corps dahil pinanood po niya ng nila po ng alas 12 ng gabi ang talk to the people. Pero para dun sa mga hindi nakapanood po ng talk to the people, ito po yung ilang mga sinabi ng ating Pangulo. Una, nagbigay ng salita ang Pangulo tungkol po sa issue ng PSG. Pinagbawalan po niya na umapir sa Senado ang PSG. Para kay Presidente, itong bagay po ito, to quote, is a matter of self-preservation. Pinag-utos din po ng Presidente ang pagpapaliban sa 2021 contribution hike para sa mga miyembro ng Philippine Health Corporation or PhilHealth. Sabi ng Presidente, walang pagtataas sa kontribusyon na mangyayari sa gitna ng pandemya at maghahanap ng pondo ang pamahalaan para ma-recover ang scheduled hike na nakasaad sa batas. Bilang pangunahing utor po ng Universal Healthcare sa bababang kapulungan ng 17th Congress, kaya nga po ang tawag dyan, Universal Healthcare. Hindi po natin inaasa yan ang buhay ng libreng paggamot at libreng gamot sa mga premiums lamang. Kung kulang po ang premiums, talaga pong tutustusan ng gobyerno. Kaya po Universal Healthcare at hindi medical insurance ang tawag sa PhilHealth. Ipinag-utos din po ng Presidente sa Hepe ng Bureau of Internal Revenue or BIR, Attorney Cesar Dulay, na balasahin ang mga personel ng ahensya dahil sa mga irregularidad. Muling nagpapaalala si Presidente sa mga biyahero na nakikikonsaba sa mga tauhan ng airports at seaports na hindi sumusunod sa quarantine at testing requirements. COVID updates naman po tayo. Sang-ayon po sa Johns Hopkins, higit 86.6 million na or 85,604,744 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Nasa 1,851,153 katao naman po ang binuwian na ng buhay dahil sa coronavirus. Nangunguna pa rin po ang Estados Unidos na mayroong mahigit 20.7 million na mga kaso at 353,131 deaths. Sumusunod pa rin po ang India, Brazil, Russia at ngayon po, United Kingdom na at hindi France. Mayroon tayong 21,219,000 na mga aktibong kaso dito po sa Pilipinas ayon po sa January 4, 2021 datos ng Department of Health. Sa mga aktibo pong mga kaso, 90.8% ay asymptomatic, mild or moderate, samantalang 9% ay severe or critical. Ang buong bilang ng gumaling ay nasa 448,279 or 93.63 recovery rate. Samantalang malungkot naming binabalita na 9,263 ang binuwi ng buhay dahil sa coronavirus. Nasa 1.93 pa rin po ang fatality rate. Nakikiramay po kami. Ito naman po ang confirmed COVID-19 cases by adjusted date of onset by date of onset Philippines as of January 4, 2021. Makikita po natin sa infographics na bagamat pababa, nag-plateau na po yung pagbaba. At kung makikita nyo, may isang petsa nga na tumaas pa ang mga kaso ng COVID-19. Ang ibig sabihin po nito, meron po tayong continuing plateauing of cases sa nationally and in NCR. With decreased health seeking over the holidays, there may be undetected cases po na dapat ma-i-add dito. So mag-ingat lang pa rin po tayo, bagamat ang datos ay bumaba, kasi nga po Pasko, mas kakaunti ang nagpa-test. Now, ito naman po ang confirmed COVID-19 na average. Ang death po, ang average death by weeks of death as of 4 January 2021. Nakikita po natin na pababa pa rin po ang mga datos ng mga numero ng mga namamatay. No? Same decreasing national trend for deaths, especially in NCR and Region 7. New deaths are coming from other regions po, pero pababa po siya. Na makikita naman po natin sa susunod na mga slides ang regional healthcare utilization rates. No? Bagamat mababa pa rin po ang ating mga utilization rates, tumataas po ang utilization ng Region 11, ng Region 2, at ng CAR. Yan po yung top 3 na tumataas ang utilization rate. Ito naman po ang Health System Capacity Indicators. Ang total bed capacity po natin ay meron po tayo ngayong 23% of authorized bed capacity or approved bed capacity
Ang ward beds po natin nasa 7,298, nadagdagan po ng 34. Ang isolation beds natin, 15,848, nadagdagan po ng 444. At ang ICU beds natin ay 2,047, nadagdagan po ng 90 beds. Ang ating mechanical ventilators po ay 2,031, nadagdagan po ng 45 units. Now, pagdating naman po sa isolation, nationally po, ang ating mga TTMFs ay nasa 11,548, nabawasan lang po ng 2. Sa Luzon po, 2,361. Sa NCR, meron po tayong 4,788. Sa Visayas, 56,705. At sa Mindanao ay 53,031. Okay, sa mga laboratory naman po at kasama po natin ngayon ang ating testing SAR, meron na po tayong 199 labs. Ang cumulative number of tests conducted po ay nasa 6,822,163. Tumaas po ito ng 5%. Ang ating positivity rate po are 8.4%, pero ang 7-day average po natin ay 21.675 or 35%. Okay, on other matters, pinirmahan po ng Presidente ang Republic Act number 11509 o ang Doktor para sa Bayan Act na nag-establish ng Medical Scholarship and Return Service or MSRS program para sa mga karapat-dapat na mag-aaral na gusto mag-aral ng medisina. Binibigyang prioridad ng batas na ito ang mga kwalipikadong aplikante sa mga bayan na walang doktor ng gobyerno or government physicians para matiyak na magkaroon ng at least one doctor bawat munisipalidad sa bansa. Pinirmahan din po ng Pangulo ang batas ukol sa alternative learning system sa basic education para sa mga out-of-school children in special cases and adults, kasama rito po ang indigenous peoples. Ito ang Republic Act number 11510. Ginagarantiya ng batas na ito ang equitable access para sa lahat ng mga learners, kasama ng mga learners na nakatira sa mga lugar na mahirap maabot at yung ibang conflict-affected communities. Isa rin sa pinirmahan ni Presidente ang Republic Act number 11511, kung saan inamendahan ang Section 2 ng Republic Act number 10068 o yung Organic Agriculture Act of 2010. In-update ang Section 2 at idinagdag ang pagtaas ng kikitain ng mga magsasaka at pag-promote ng food self-sufficiency sa Declaration of Policy. At ang panghuli, pinirmahan ni Pangulo ang Republic Act number 11517 kung saan pinahihintulutan ang Presidente ng Pilipinas na pabilisin ang processing at issuance ng national at local permits, licenses, certification sa panahon ng national emergency. Kasama rito ang pag-accelerate at streamline ng regulatory processes and procedures para sa mga bago at pending applications at renewals ng permits, licenses, clearances at iba pa. Pagsuspinde at pag-waive ng requirements para sa pag-secure ng mga dokumentong aking nabanggit. So ito po yung anti-red tape law. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi ang ating vaccines testing czar na Deputy Chief Implementer din po ng National Task Force. Wala pong iba kung hindi ang ating suke, si Secretary Vince Dizon. The floor is yours, Secretary Vince Dizon. Ano na pong latest sa NTF at sa ating testing initiatives? Maraming salamat po, Spokeshari. Happy New Year po sa ating lahat. Magbibigay lang po tayo ng maikling update tungkol sa mga kababayan natin na sa kasulukuyan ay require nating mag-mandatory 14-day quarantine dahil nga sa pagkalat ng bagong variant ng COVID-19 sa iba't ibang bansa. Unang-una po siguro, bago tayo magbigay ng update, para po maintindihan at maunawaan ng ating mga kababayan, kailangan po nating gawin ito dahil kailangan nating pigilan sa lubos ng ating makakaya ang pagpasok nitong bagong variant ng COVID-19 sa ating bansa. Kaya po mabilis nagdesisyon ng ating mahal na Pangulo na mag-impose po ng mga travel ban at ng mandatory quarantine na 14 days sa lahat ng mga Pilipinong umuuwi at pati mga dayuhan na pinayagang pumasok galing sa mga iba't ibang bansang merong bagong variant ng COVID-19 para mapigilan ang pagpasok. Sa kasalukuyan po, meron na pong 21 na bansa na nakikita nyo po ngayon. Ito ang listahan ng mga bansa na kailangang mag-mandatory 14-day quarantine
pagpasok nila sa Pilipinas. Pero inaabisuhan po sana natin ang lahat ng ating mga kababayan na manggagaling sa mga bansang ito, kung hindi naman po importante at urgent ang inyong pag-uwi, baka po mas maganda ipagpaliban po muna ang inyong pag-uwi sa Pilipinas, para na rin po hindi ho kayo mahirapan at kailangan mag 14-day quarantine. Pero kung kayo po talaga ay kailangan umuwi, pasensya na lang po, inihingi po natin ang inyong pag-iintindi at pasensya, kailangan po talaga natin gawin ito. Pero pipilitin naman po natin na maayos at mabuti naman po ang inyong kalalagyan kapag po kayo ay nagmamandatory 14-day quarantine. Meron din po tayong update. Simula po nung nag-ban tayo, no, nung December 22, nagsimula sa bansang United Kingdom, 3,684 na po ang dumating simula December 22 hanggang January 3. 74 po ang nagpositibo base sa ating testing, at 3,610 naman po ang negative. Ang positivity rate po nun ay 2%. Mababa naman po siya, pero hindi po talaga nating kayang itaas ang risk para sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya po talaga, kahit na po mag-negative, kailangan pa rin nating i-quarantine ang ating mga kababayan ng 14 days. So ang mga specimen po na ito na nakuha natin sa ating mga kababayan na nanggaling doon sa 21 countries ay pinadala na po natin sa Philippine Genome Center ng UP, sa RITM, at sa RITM para po pag-aralan ito, para malaman po natin kung meron pong new variant dito sa mga nagpositibong 74. Magbibigay po kami ng madalas na update tungkol sa lagay ng ating mga kababayan na inaalagaan po natin ngayon. Meron din pong mga issue na lumabas, no, tungkol sa accommodation. Nais po namin lang klaruhin ito para malaman ng ating mga kababayan, lalo na yung mga may planong umuwi. Pwede pong libre ang pipiliin nilang hotel, pero po kailangan po magstay sila sa mga hotels na napili na po ng ating Bureau of Quarantine at ng ating task force, no? Ito po ang mga example ng mga libreng hotel. Ito po ang Nice Hotel sa Caloocan dito sa Manila. Meron din man po tayo yung Summit Ridge sa Tagaytay, libre din po ito. Canyon Cove sa Batangas, kasama din po yung Canyon Woods sa Tagaytay. Polonia Hotel sa Pampanga para sa Region 3. Pero makikita nyo naman po, hindi naman po ito 5-star hotel. Dahil syempre po, no, hindi naman po kakayanin ng gobyerno natin na mag-provide ng 5-star hotel accommodation. Pero ina-assure po natin ang ating mga kababayan na ang lahat ng mga accredited hotels ay malinis, maayos. At kung meron pong mga problemang nararanasan ng ating mga kababayan ngayon, sana po report nyo lang po ito at tutulungan po natin kayo at a-actionan po natin ng mabilis ang mga problemang may encounter nyo sa mga hotels na ito. Ngayon, kung meron naman po tayong mga kababayan, lalo na po yung ating mga non-OFW na umuuwi, pwede naman po kayong makapili ng mas magagandang hotel, pero ito po ay kailangan bayaran nyo na po ng buo at hindi na po kayang sagutin ng ating gobyerno. Halimbawa po dito ay ang Ascot sa Makati, ang Discovery Primea, mga 5-star hotel po yan at 4-star hotel. Ang Conrad Hotel sa Pasay City. Ang Seda sa Vertis North sa Quezon City. At meron din po tayo sa Tagaytay, yung Quest Hotel sa Tagaytay. So, total po 120 hotels po tayo ngayon. Meron pong mga ipoprovide ng gobyerno ng libre, mga 2-star at 3-star, pero yun naman pong mga 4-star at 5-star, kailangan pong bayaran ng ating mga kababayan. Last na lang po sa testing, nasabi na rin po ni Spokes Harry, nasa 6.83 million na po ang test natin, halos 7 million na tayo, and very confident po tayo na maaabot na natin sa loob ng first quarter ng 2021, ang 10 milyong target nating test na tinarget natin nung nakaraang taon. Maraming salamat po at sana po tuloy-tuloy lang ang ating pag-iingat. Kagaya po ng sinasabi ng ating Pangulo at ni Spokes Harry, mask, hugas, iwas. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary Vince Dizon. Ako na po siguro una magtatanong, no?
Yung saliva test po na mas mura, kailan po kaya yan magagamit, no? Dahil alam naman natin na palagi nagrereklamo rin ng PRC dahil dun sa hindi nababayaran na PCR test nila, mas makakatulong po itong saliva test dahil ito po ay napakamura, no, compared sa PCR test. Kailan po kaya ito mapapatupad? Alam niyo po, last year pa po yan, sinubmit sa ating mga regulatory agencies para i-approve at i-validate itong prosesong ito. Nauna na po dyan ang application ng Philippine Red Cross at alam naman po natin na napakalaki po na naging tulong nila sa testing natin at naunang po nilang sinubmit yan. And sana po, alam ko po ito'y ongoing ang validation, pero sana po lalo na sinabi na ng ating Pangulo na dapat bilisan na natin ang validation ito, sana po bilisan na po ng ating regulatory agencies at validation agencies under the Department of Health ang pagpapalabas ng guidelines dito para magamit na natin itong saliva test. Dahil alam nyo, Spokeshari, no, tama po ang ating mahal na Pangulo, hindi po biro ang ma-PCR test at ma-swab ng ilang beses. Masakit po yan, very invasive. Tayo po mismo, ako po mismo, halos mahigit 30 na akong PCR test at hindi po siya komportable at may kasakitan po yan at sana napakalaki po ng maitutulang ng saliva test. So sana bilisan na natin na mapalabas ito and sana sa loob ng linggong to, sa susunod na linggo ay lumabas na. Last na lang po sa akin, galing sa akin na Sec Dizon, no? Yung pooled testing na PCR na nais din natin na maaprubahan, ano na pong status nyon dahil madidivide by 4 o 5 yung cost ng PCR kung maaprubahan po itong pooled testing? Finally po, lumabas na ang guidelines for pooled testing. Ito po ay na-aproba na ng ating DOH. At ngayon, siya ay pools of 5, 5 specimen kada test. So makakatipid po tayo, no? 5 specimen, so divided by 5 yung magiging cost na lang ng PCR test kapag ito ay papasok sa guidelines. Sa loob po ng guidelines ng DOH, ito po ay maaari nating gamitin sa mga sitwasyon na mababa ang incidence ng potensyal ng pagkakahawa ng COVID-19. So pwede po natin gamitin yan sa ating mga OFWs. Nakita po natin, no, 2% lang ang on average ang ating positivity rate sa ating mga OFWs. Pwede din po yung gamitin natin sila sa ating mga areas na mababa ang positivity rate. Pero kapag mataas po ang positivity rate, hindi po ito magagamit dahil masasayang lang po ang mga pinupool test natin dahil mataas po ang tsansa na meron pong magpo-positibo. So pwede na po siyang gamitin at malaki pong bagay ito at mapapababa ang cost ng PCR at mapapadami pa po natin ang mga nagtetest. Oo. Pero ngayon po, sa NCR at nationally, mababa na po ang ating positivity rate, di ba po? Mababa na po. Tumaas po siya nung ating holidays dahil nga po konti ang ating testing nung ating holidays. Pero aasahan na po natin na dadami po ulit ang ating testing ngayong linggong ito at sa mga susunod na linggo. And bababa naman po yan, no? Hopefully. At, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mataas na testing natin. At pipilitin pa nating pataasin yan, lalo na ngayon na approve na ang pooled testing at hopefully sa mga susunod na araw at linggo, ma-approve na rin ang saliva test. Maraming salamat, Sec Vince Dizon. At ngayon naman po, pumunta na tayo sa ating open forum with our colleagues in the Malacanang Press Corps na equally puyat. Yusek Rocky? Okay, good afternoon Secretary Roque and good afternoon din po kay Secretary Vince Dizon. Tanong po mula kay Rosalie Cos ng UNTV. Batay po sa mga pahayag ng Pangulo daw kagabi at putol siya sa pagdinig o gagawing investigasyon ng Kongreso sa PSG vaccination. Ibig po ba nga sabihin ititigil na rin ang ginagawang investigasyon ng NBI, AFP at FDA kaugnay nito? At ligtas na ba ang PSG personnel sa anumang pananagutan? Yan po ay desisyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. No? Kagabi po, bagamat 11:30 na kami umalis ng Davao, kasama po namin sa eroplano si General Jess Durante, ang hepe ng PSG. At ang dahilan kaya siya umuwi ng Maynila ay dahil po sa investigasyon ng AFP. Pero ngayon lang po, napanood ko sa Laging Handa
yung spokesperson ng AFP, si General Arevalo, na nagsasabi na hindi na raw po itutuloy ng AFP ang investigasyon. No? So yan po ay desisyon ng iba't ibang ahensya. So pakitanong lang po sa NBI, pakitanong sa FDA kung magtutuloy pa sila ng kanilang investigasyon. Second question po ni Rosa Licos, maaari raw maglabas ang FDA ng special permit para sa PSG hinggil sa paggamit ng COVID-19 vaccine na wala pang emergency use authorization. Inutusan ba ng Pangulo ang FDA na gawin ito kahit tapos na ang vaccination? Kung hindi, ano ang gusto ng Presidente gawin ng FDA hinggil sa PSG vaccination? Ang Presidente po, wala. Tinanong lang ng Presidente kung may paraan ba para magamit, for instance, ng PSG, no? Dahil hindi naman lahat ng PSG naturukan pa. So wala pong gusto mangyaring Presidente, pero if I were to be asked for an opinion ng PSG, I would seriously advise PSG na sundin yung sinabi ni Yusek Domingo, mag-apply ng special permit nang sa ganun maturukan yung lahat ng miyembro ng PSG. Thank you, Secretary. Trish Terada, please, of CNN. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, clarify ko lang po yung dun sa gag order ni Pangulo sa PSG pertaining to the investigation. Kasi nabanggit niyo po kanina na it's up to the agencies kung itutuloy nila investigation. But should they continue or proceed with the investigation, papayagan po ba ng Pangulo yung PSG na lumahok dun sa probe, for example, ng NBI or FDA? Well, una-una, there's no gag order. The President has said that he will invoke executive privilege and forbid his security group from attending the Senate hearings. That's not really a gag order. No? Now, as far as the other agencies of the executive branch are concerned, as I said, that is at the discretion of the investigating agencies. Mm-hmm. So, kumbaga, sir, the order only pertains dun po sa Senate investigation, but they can still participate dun po sa NBI and other agencies who may be doing the investigation. Tama po ba? If the agencies so decide to proceed with the investigation, I don't see any reason. As in fact, sabi ko nga, kasama nga namin sa eroplano si Jess Durante and he was going to appear in the AFP investigation, which did not push through anymore. Mm-hmm. All right. Sir, why did the President suddenly take back his statement na binanggit niya po noong December 26, which briefly lang i-mention ko, sir, na he said halos lahat ng sundalo natusukan na, I have to be frank, I have to tell the truth, I will not foist a lie. Sabihin ko sa inyo sinabi niya po directly kay Director Domingo na sabihin ko sa iyo marami ang nagpa-injection dito sa Sinopharm. And last night, he said he doesn't really know if the PSG were injected with a vaccine. So ano po talaga, sir, yung kumbaga alam ng Pangulo about this? Ang alam lang niya after the fact, na nagpaturok na sila. Pero hindi po nagpaalam, hindi nagbigay ng consent. Nabalitaan na niya na maraming nagpaturok, kaya sabi niya, say la vie, kung gusto nilang gawin yon para sa kanilang buhay at para magawa ang katungkulan nila, decision nila yon. Mm-hmm. Sir, with regard to the argument of self-preservation, does this mean that anyone who may have access to the vaccine, regardless if it's authorized or not, may use it so long as it's not up for sale or not advertised and they won't be held accountable for it? No, the context by which the President said that pertained particularly to PSG alone. So hindi po yan magagamit sa lahat ng sitwasyon. Sinabi po ni Presidente, yan po ay self-preservation ng PSG dahil sa kanilang katungkulan na kinakailangan protektahan ng Presidente at hindi nila magagawa yun kung hindi nila po protektahan ng sarili nilang mga buhay. Sir, on another topic, reaction lang po dun sa sinasabi ng Okta Research Survey saying that only 25% of the respondents, or their respondents at least, are willing to be vaccinated. I cannot respond because I do not know the methodology and I do not know about the track record of the entity that conducted the survey. I have not even seen that survey. Mm-hmm. Sir, last question for you before I go to Secretary Dizon. Sir, yung comment niyo na lang po siguro doon po sa revived proposal for a new franchise for ABS-CBN, because Senator Ralph Recto said that this proposal will only be passed if they have a support or it's backed or by Malacanang. Well, again, I beg to differ. That is a sole constitutional prerogative of Congress, which must originate from the House of Representatives. Sir, thank you, Secretary. Sir, we go to Secretary Vince Dizon, please. Please. Go ahead. Hi, Hi, good Tricia. afternoon, Good afternoon, Secretary Vince. Happy New Year po. Happy Sir, New very Year. briefly lang, sir, no?
you mentioned earlier yung 120 hotels or at least yung options ng mga babalik dito sa bansa. But sir, can you just walk us very briefly through the process of mandatory quarantine? Lalo na sir yung mga papasok sa bansa. Kasi marami po yung nagtatanong, how exactly will the process be? Can they go on their own to their hotels or to their quarantine facilities using their own vehicle, or will the government be providing a shuttle that will bring them to their location? And do they have to book hotels in advance? Unang-una po, no, kapag ang ating mga kababayan ay pauwi, ini-encourage na natin sila na mag-pre-book kung gusto nilang mag-pre-book na ng hotel. Pagdating po nila sa Pilipinas, sila po ay automatically ay isa-swab test sa airport upon entry. Yung pong mga specimen nila ay dadalhin po sa ating mga laboratorio at itetest. Ngayon po, on average, 24 hours, sometimes even less na lang po ang turnaround time natin for test results. Pagdating po nila, tatanungin po sila ng ating one-stop shop sa mga airports natin kung sila ay meron ng hotel. Kung sila po ay wala, papipiliin po sila kung gusto nila yung libreng hotel. May i-assign po na hotel sa kanila base sa mga hotels na nakuha na ng ating gobyerno para sa mga ating returning Filipinos at OFWs. Yun po ay libre. Pero kung gusto po nila ng mas magandang accommodation, kailangan po silang pumili sa list of accredited hotels ng ating Bureau of Quarantine at doon po sila kailangan magbayad ng buo. Para po sa transportation, hindi po sila pwedeng pumunta on their own. Either magpo-provide po ng transportation ang ating authorities sa airport, or kung sila po ay pre-booked at merong na-arrange sa kanila, papayagan naman po silang gumamit ng hotel-provided shuttle. So yun po ang process sa airports. Thank you po. Thank you, Secretary Vince. Thank you, Secretary. Thank you, Trish. Back to you, Sec. Rocky, please. Yes, Secretary, question mula po kay Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Ang tanong po para kay Secretary Roque and para rin daw po kay Secretary Vince Dizon. Ito po ang tanong niya. What is the national government's policy on the planned procurement of LGUs of COVID-19 vaccines for their own localities? Will LGUs be allowed to use their local disaster risk reduction and management funds for the procurement of vaccines? Si Secretary Vince po muna. Opo, maraming salamat po, Spoksari, Yusek Rocky. Para po sa ating mga local government units, no, unang-una po, napaka-importante po ng role ng ating mga LGUs. Hindi lang sa bakuna, kundi dito sa buong response natin sa COVID-19. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanilang leadership at sa kanilang partnership. Pwede pong mag-avail ng vaccines ang ating mga LGUs, pero ito po ay kailangan gawin through a tripartite system or agreement between yung vaccine manufacturer, yung LGU at ng national government. Dahil po ang mga vaccine manufacturers ngayon sa buong mundo, ang polisiya po nila ay nakikipag-deal lang po sila sa mga national governments. Dahil po unang-una, very, very limited po ang supply ng vaccines. At ikalawa, syempre po pag gobyerno, special po yung presyo, no? Mas mababa po ang presyo. Kaya meron naman pong sistema through the vaccine cluster sa pamumuno ni Sec. Galvez para sa LGUs at para na rin sa mga private companies. Katulad kahapon po, nagsalita po si ang Ayala Corporation dito sa briefing at ganun din po ang sistema ng mga private companies. Meron pong tripartite agreement at yun din po ang susundin natin sa ating mga LGUs. Yes, Yusek Rocky? Yes, Secretary Roque, yung tanong din para sa inyo rin po daw. Well, ang tanong po kung magagamit nila yung calamity funds nila, no? Meron pa po tayong impending public health crisis, no? Pero ang ginagawa po ng mga iba't ibang mga pamahalaan doon sa budget na in-approve nila para sa ngayong taong nito, ay naglagay na rin po sila ng budget para sa mga bakuna. Okay, thank you, Secretary. Yes, thank you, Yusek. Pierre Nada, please. Hello, sir. Good Yes, go afternoon. ahead. Can you hear me? Yes, good afternoon. Yes, sir. Sir, just on the PSG first. Sir, yesterday during your press briefing, you said about the PSG
Haharap po ba sila sa mga investigasyon? Syempre po, wala po tayong tinatago. Then hours later, the President orders the PSG not to participate in a Senate hearing on this matter. So sir, is the President hiding something, and why not be transparent to the public through a Senate hearing? The President invoked executive privilege, which is in the Constitution, in prohibiting yung PSG po in appearing sa Senado. Pero marami pa pong investigasyon dyan, NBI, FDA, AFP, no? Well, gaya nga po ng sinabi ko kanina, handa pong humarap si General Durante dun sa AFP, pero kinancel naman ang hearing. So yung mga hearings ng ehekutibo can continue, and of course we expect the PSG to appear and cooperate. So, sir, the President will explicitly order the PSG to cooperate with executive agencies who are going to investigate their vaccination. He does not have to. Kinailangan lang niya na i-articulate na he's invoking executive privilege in forbidding them from appearing in the Senate. Yes, sir, the Senate hearing, but I'm talking about the executive agencies' probes. Will he actually also order them explicitly to participate in those probes for the sake of transparency? He does not have to. We all belong in the executive branch of government. As I said, So they will. it will They now will depend. participate in those probes. I think they will, because there is no order from the President not to participate. All right. Sige, sir. Sir, moving on to the President sounded frustrated also about Pfizer being the only firm to apply for an EUA. Sir, how will the government make sure that more pharmaceutical companies apply for EUA? I actually clarified this with Yusek Domingo, and an alternative would be with the procuring entity to apply for the EUA, because under the FDA rules, it's either the manufacturer or the procuring entity, the DOH in this instance. In which case, if the DOH will apply, then we would need the assistance of our diplomatic missions in the place where they're manufactured to present or to procure the necessary documents and data that will be required by the FDA. So, sir, do we have a timeline on which pharmaceutical firms we will expect to have an application for an EUA in the coming days? Right now, we're expecting in a day or two, I believe, another Western company to apply for an EUA. Let's hope that they will, because that's the declaration of Yusek Domingo himself and Secretary Galvez. As to the rest, I have made a suggestion that the procuring entity should take steps to apply for the EUA itself, so that the others can already export their vaccines and we can use them here with an EUA. You have to understand that there's probably 100 plus countries right now, and in all these jurisdictions, you are probably required to apply an EUA, and I see no reason why they should in fact prioritize the Philippines. Now, that's why there is that provision in the FDA law which allows the procuring entity itself to apply for the EUA. Sir, lastly, the President yesterday said that the PSG should be considered an exception to the list, yung priority list for vaccines, because their job description daw requires them to mingle with the crowd, etc. But sir, how about, sir, the health workers? I mean, don't they actually merit more of an exception, because they actually face COVID-19 every day? It's their job to be on the front lines in the health sector. So sir, how about this? Like, what is the President's priorities? Is it for the health workers or for his PSG? And will the President, I don't know, find a way to make sure that the vaccines get to the health workers first and not necessarily his PSG first? Pia, your question is misleading, because the vaccine used on the PSG was not paid for by using public coffers. If public coffers are used, then the priority, as we have spelled out, will be implemented. First priority will be medical frontliners. So nothing has changed. The list of priorities remain, but I add that the men in uniform from the police and the armed forces also form part of the first list of priorities. Will the President ask for a special permit from FDA for health workers, even a small group, like maybe identify the most vulnerable health workers? I don't think it's necessary, because we're taking steps to ensure that the vaccine will come very soon. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. Pia, we go back to Yusek Rocky, please.
Yes, Secretary, thank you. A follow-up from Laila Salavere of Inquirer. Given though the President's warning to the Senate and directive to the PSG, what happens to the other probes being conducted by the NBI and FDA on the use of unauthorized COVID-19 vaccine? Will the PSG no longer cooperate with these other inquiries? Will Malacanang honor and abide by the findings of these other bodies should it find the PSG liable for the vaccination? Yusek Rocky asked and answered. If second question po niya, if the PSG will coordinate with other probes, why will the Senate inquiry be treated differently? Because the concept of executive privilege arises from separation of power and the fact that the president must be allowed to make correct, even if unpopular decisions. If the palace says the PSG vaccination is justified, why is he still reluctant to disclose the source of the vaccines? Because he simply does not know. From Joe Montemayor of Malaya, since the NBI daw po is investigating the PSG vaccine mesh, should the Senate and House be investigated also for the alleged use of unlicensed vaccines after Senator Lacson and Representative Romualdez were previously reported to have been vaccinated? That's a matter for both the Senate and the House to decide. Hindi po naghihimasok sa mga bagay-bagay na yan ang presidente. Question from MJ Blanca Flor of Daily Tribune. Does the President's pronouncement last night send a message to the FDA, Customs, and NBI's Special Action Unit to stop its investigation on the use of unregistered COVID-19 vaccines by the PSG? Malinaw po mensahe ni Presidente para po yan sa Kongreso. Second question po ni MJ Blanca Flor. Granted that the PSG vaccinated themselves to protect the President from being infected with COVID-19, the smuggling vaccine and illegally administering merit an investigation too? That's asked and answered na po. In fact, that's been asked and answered for at least 4 press briefings already. Let's move on, please. Okay, ang question po ni Virgil Lopez ng GMA News Online, nasagot niyo na, Secretary. Ang second question niya, may we get daw po details sa President Duterte's meeting with MNLF founding chairman Nur Meswari in Davao City yesterday? Again, I was not privy and probably covered by executive privilege. Thank you, Secretary. Okay, so meron pang question sa Yusek. Wala na kasing magtatanong Secretary, online. meron pa pong may tanong pa rin po. Akala ko po si Melo ako niya. Okay. Diretso ko na, Secretary. Yes, please. Tanong naman po mula kay Melo Acuña ng Pacific Daily. Do we have exact figures na po about the Chinese POGO workers in the Philippines? Has the government instituted a mechanism to find out where they are? What mechanisms have we to find out if they are overstaying? I do not have the numbers, but I could inquire from PAGCOR because they are the regulatory body. But I do know, malaki na po ang nawalang mga POGO. Marami na pong umalis sa ating bansa. Question from Ace Romero para po kay Secretary Roque. You have repeatedly said that the President's duty is to enforce or implement the law, noting that he is the Chief Executive. How will you reconcile your previous statement with the President's remarks about giving exception to the PSG members even if there is nothing in the FDA law exempting the situations they were into? Well, alam niyo po, hindi na ako magdadagdag, hindi na ako magbabawas. Ang sinabi po ni Presidente, self-preservation yan, naintindihan niya, and he appreciates it, full stop. Kung meron pong gustong magpatuloy na investigasyon, dito po sa ehekutibo, hindi po pinipigilan ng Presidente. Ang sabi lang niya, wala pong matter in aid of legislation sa bagay nito at hindi niya naintindihan kung bakit gusto pa mag-imbestiga ng Senado. Full stop po. Okay, question po mula kay Ian Cruz ng GMA7. Kung hihinto na raw po ng AFP ang investigasyon nila kaugnay sa bakuna ng PSG, hindi po ba maapektuhan ang ginagawa investigasyon ng NBI at FDA? Hindi po siguro, no? Dahil iba namang ahensya ng gobyerno yan. May sariling legal charter po ang NBI. Second question po niya, reaction niya daw po sa pahayag ni Senator Ping Lacson. I quote, it is awful that the Senate hearing wants to focus on investigating the PSG personnel who allowed
themselves to be inoculated instead of asking why we have no vaccines yet, unlike many other countries. Let's ask again who dropped the ball, and end quote. I partially agree with him dahil ang dapat pag-usapan po natin, hindi yung kung sinong nabigyan sa PSG. Ang dapat talagang pinag-uusapan, kailan darating ang bakuna, paano natin madidistribute yan, at hindi naman po tayo nagkukulang dyan doon sa pagsabi sa plano ng gobyerno. Meron pong magandang balita, mas maaga po ata darating ang bakuna, pero hindi ko pa po pwedeng masabi kung kailan talaga. Pero ito po ay isang kategoryan doon sa hiling ng presidente na nais niyang mapabilis pa yung proseso ng pagbibigay bakuna sa ating mga kababayan. Hindi naman po tayo nahuhuli. Inisa-isa po natin ang ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia. Singapore lang po ang nakapagsimula na. Ang lahat ng ating mga kasama sa ASEAN ay magsisimula pa rin ng first quarter, kasabay lang po natin. At tanggapin natin na talagang mauuna yung mga bansa gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, Canada, dahil sila po ang nagbayad para ma-develop yung mga bakunang yan. Pero ganun pa man, nandyan din po yung ating mga bakuna na ginagawa ng ating mga karatig bansa na kasama nating hindi masyado mayaman, mga bakuna na gawa po ng China at ng India na magagamit na rin po natin sa lalong mabilis na panahon. For Secretary Vince Dizon, although nasagot na rin niya, basahin ko na lang po, baka may madagdag pa siya. Ano na po ang update ukol sa saliva testing para sa COVID-19? Gaano po ka-epektibo at ka-economical ang saliva testing kumpara daw po sa RT-PCR tests? Ang saliva test po ay ginagamit na sa ibang bansa simula nung nakaraang taon. At kagaya ng sinabi kanina, matagal nang inaplayan ito. Halimbawa, nanguna dyan ang Philippine Red Cross. Kaya natutuwa tayo na sana sa lalong madaling panahon magabas na ang validation nito at magamit na ng ating mga kababayan. Dahil unang-una, mas mura ito, ikalawa, ito ay mas madali para sa ating mga kababayan. Opo. Ang question naman po ni Maricel Halili ng TV5 for Secretary Roque, nasagot nyo na rin po about the PSG. From Tina Panganiban Perez of GMA7, para po kay Secretary Roque, how soon daw po will the IATF come up with guidelines about procurement of provinces of their own COVID vaccines? Will they be allowed to use their calamity funds? Nasabi na po yan, nasagot na po yan ni Secretary Vince Dizon. Kinakailangan po yan tripartite agreement dahil G2G pa rin ang pagbibili po ng mga bakuna. Sa calamity funds, theoretically po pwede po, pero alam ko ang naging patakaran ng mga nagsabi ng bibili sila, nagkaroon sila ng specific item in their budget. Opo. Additional question po ni Ian Cruz, although nasagot na rin ni Secretary Roque about dun sa Octa Research Survey na only 25% sa NCR daw po willing magpa-vaccinate. Tanong naman po ni Ace Taliwas Romero, po kasi yan dun sa... nasagot nyo na rin po tungkol dun sa saliva-based testing. From Jonah Violagon para kay Secretary Dizon po, do we allow Airbnb now? They have been private condo owners renting out their units, especially during the holidays. Are they liable for anything? Will they be liable for any penalty? Sa ngayon po, hindi po natin pinapayagan yan. Ang pinapayagan nga po natin ay yung mga accredited ng ating Bureau of Quarantine at ng National Task Force. Well, I can state po na halos wala na pong Airbnb na natira kasi lahat po ng alam kong mga condominium corporation pinagbawal na rin po ang Airbnb, no? Sang-ayon na rin sa pag-uutos ng ating DOT, no? So ang ginawa po nila, nagkaroon po ng mga resolutions na nagsasabi na kinakailangan minimum 6 months po ang pag-upa, meaning yung mga daily or yung mga weekly na umuupa, pinagbabawal na rin po. So that's actually a moot and academic question dahil halos decimated na po yung Airbnb business. Opo, tanong naman ni Ace Romero para kay Secretary Roque, who is the Western company that will file for EUA at kailan daw po? Ang sabi po kahapon 2 to 3 days, antayin na lang po natin. Question naman po mula kay Laila Salaveria, kung pwede pa po, how will the deferment of the PhilHealth contribution hike be implemented if this is not provided for in the UHC, Universal Healthcare? Alam nyo, as primary author of that law, mali po yan. Hindi po ibig sabihin palibasa nakasulat sa batas na mayroong pagtaas, malalabag ang batas kung hindi magkakaroon ng pagtaas. Ang buong konsepto po ng Universal Healthcare, kung hindi sapat ang premiums, tutustusan po ng gobyerno.
Otherwise, it will be called medical insurance. Yun po ang pagkakaiba. Okay, thank you, Secretary. Yung po mga questions na nakuha natin ngayong araw. Well, since wala na po tayo mga katanungan, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Rocky. At syempre, maraming salamat po kay Secretary Vince Dizon. It is an honor to be co-chairman of the Vince Dizon Fans Club. At maraming salamat po sa ating mga kababayan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating press briefing. Sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong Spokeshari Rocky nagsasabi, Pilipinas, parating na ang bakuna, abutin sana natin ang bakuna, samantala ngayon, kinakailangan, mask, hugas, iwas. Happy Three Kings sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.